nabawasan ng isa yung aming Peking duck. Oh. Ito yung bulag noong unang araw. Nagbibigay naman tayo ng Vitamin Pro every 3 days. Meron pang isa o mahina. Pero ito malalaki. Malalakas to. Ang gagawin namin ni Brad, lalagyan namin ng rice hull para hindi palaging basa yung kanilang inaapakan. Kasi pag mayroon silang liguan, grabe, lumalangoy, lalakad doon, paikot-ikot hanggang nababasa. Oh, meron ng itlog, umaga pa lang. Kailangan natin dagdagan ng kugon na dry yung kanilang paitlogan. May mga inahin kasi na inuukay muna nila yung kanilang uupuan. Ganyan. Oh, may itlog. Sige, ang itlog kayo. Parawihin nyo ng itlog. Mamaya na akong hapon mag-harvest. Yung ating mga manok, busy oh. Sa hinuhukay nila yung rice hull. Nasa pinakagilid muna para doon sila pupunta pag gusto nila ng dry. Doon sa mga ano, yan, yan, buhos mo yan, kapalan mo para buhos mo na. Ito yung kanilang pinakapaliguan. Excuse. Matigas dahil puno ng bayabas yung mga ganito. Dahil malambot na, tinatanggal namin ni Brad, lalagay sa gilid. Ito yung aming mga coconut dwarf. Ang usapan namin ni Brad dito, bawat araw 3 piraso lang yung aming, ang tawag dito sa amin sa waray-waray, habukan. Yung titibagin yung lupa at ilalagay sa puno para maging mataba at maganda yung tubo. Dahil ang ating coconut dwarf 100 piraso. Dahil yung ating coconut dwarf 100 na puno ho ito. Kung isang araw natin gagawin, mabigat. Marami yung tatrabahuin. So ang ginawa naming paraan, araw-araw 3. So mag-add lang, araw-araw 3. Sa 1 month, araw-araw 3, 90 piraso ho yun sa 1 month. Di ba mag-add? Hindi pa aabot ng 2 months, tapos na.
Ginaganyan ko yan para maganda yung tubo ng ating nyog. Pag maganda na yung puno na ng lupa, ang kasunod niyan, rice hull. Tapos pag malapit na yung tag-ulan, ang gagawin ko dito, dyan sa gilid, lalagyan ko ng abono para lumago yung ating coconut dwarf. Ang kasunod namin na gagawin, magbubutas kami mula dito sa Leyte hanggang doon sa Middle East para makakuha kami ng diesel. Bira lang mga kaparmas. Nagawa kami ng septic tank para sa CR. Ito yung aming gagawin na butas. Septic tank ng aming CR. Si Brad, sabi ko sa kanya, 1 oras dapat matapos na. Ako muna ay matutulog. Hindi pala, tutulong pala ako. Hindi pala ako boss. Trabahante din pala ako dito. Ayan, sinimulan na. Isang dipa dito. At ang lupa na makukuha namin, ilalagay dito sa harap. Magla-landscape ho kami dito sa aming triangle house. 2 ang aming punteriya ngayon. Dito sa part na ito medyo mataas na, dito mababa pa, kaya lalagyan natin ng lupa or buhangin na makukuha natin sa ilalim. Ito yung ating triangle house. Sa susunod na mga araw, pag mayroon na tayong pera, lalagyan na natin ng dingding pati sa likod. Ngayon wala pa kaming pera, pero kung may mag-i-sponsor sa amin, handa po kaming tumanggap. Maraming salamat. Simulan namin. Hindi po ako big time, hindi marami ang aking pera. Sa mga nagsasabing marami naman ang ating pera, sa totoo lang, isa lang po tayong mahirap, isang nag-for good na OFW. Ayan, banatan na namin, Brad. Merong isang kaparmers nagsabing masipag yung partner mo, hindi ho kayo nagkakamali. Tamad pa nga yan eh, nagtatamad-tamaran pa yan. Paano mong sumipag yan? Baka hindi na yan huminga. Nagtrabahong 24 hours yan. Sabi ko sa kanya, dahan-dahan lang, wag ubusin ang lakas. Merong tuod, ang tawagin. Ginitnaan namin para matanggal ho ito. Isang di pa lang, Brad, ha? Baka pispan yung magawa natin. Simulan na namin, ha? Diyan lang kayo. Ang kontrata namin dito, 3 oras sa pagbubutas. Kung lumampas, overtime na yun. Kontrata yun, ha? Kontrata na pinirmahan sa hangin. Ayan. Kulang-kulang na 1 dipa. Hanggang dito lang. Okay na to. Dahil hindi naman to public toilet. Pang pamilya. Malalim pala to. Pero kaya na siguro. Kaya na, Brad? Kaya na. Tanggalin mo muna dito. Wala pang 30 minutes yan. Pero malalim na. Nagdadasal kami ni Brad. Baka makahukay kami dito ng gold bar. Pero kung black sand, marami dito. Gold bar yung sa amin kasi yung black sand mahirap pa yun i-process. Pag gold bar, ano, Brad? Hati tayo? Depende. Black sand na, oh. Ayan na. Ganda. Pang finishing. Sa ilalim. Sa mailalim pa nito. Mas maganda pa ang buhangin. Ayan. Easy. Pero kung mag-uhukay pa tayo, mas maganda pang buhangin ang makikita natin. Malamig na, oh, matubig na. Grabe, mga ka-farmers. Pasensya na kayo sa aming mga katawan. At hindi talaga kaya ang init. Basang-basa na yung aming mga damit. Wala kaming ekstrang dala, kaya kailangan tanggalin. Magkakasakit naman kami, magkakanyumunya kami kung susuot namin na basa. Ayan, nandito na kami sa nangangalahati na sa aming
gustong mangyari. Hanggang biwang pa lang to, buhangin na. Nung nasa ibang bansa pa ako, ang gusto kong bahay may underground. Yun palagi ang aming pinag-uusapan ng aking katrabaho. Masarap siguro maggawa ng bahay na maliit lang, pero may underground na maganda, finishing na 1 kwarto lang. Tapos mayroon ka dong internet, may laptop, tapos mayroon kang pistolized canyon, nako po. Tapos mayroon kang tuba, mayroon kang lechon de leche, napakasarap ng buhay. At sa ibabaw naman ng iyong lupain ay maraming gulay at maraming alaga. Yan ang totoong buhay. Brad, yung puwet mo Brad, baka sundutin. Ito mga paliguan. Kwento na lang namin yung aming pagod dito. Tuloy yung aming trabaho Brad. Wala pa yung ginto na aming inaasam. Naglagay na kami ng pantakip sa araw, yung banig. Ito yung lupa na may kasamang buhangin. Tinambak namin dito kasi ilalagay namin sa harap ng triangle house. Grabe. Pagod, mainit. Na Brad, meron? Mga ilang oras na simula tayo. Estimate. Waray pa daw, waray pa mag-usa ka oras. So ibig sabihin, wala pang 1 oras. Dito sa ilalim, para na lang kami naglalaro dahil kita nyo naman. Kahit baon ng nyug na lang yung gamitin, napakalambot na. Ang lamig, snack muna kami. Nangangamoy dugyot na ako dito sa aking munting farm, pero ano naman, di ba? Importante, nagagawa natin ang ating mini farm na masaya tayo. Halina, snack tayo at meron tayong pag-uusapan. Meron akong ibabahagi sa inyo na isang kaparmas natin na nag-comment. Iwan ko lang kung para sa kanya ay fake news yung pagkakasabi ko. Sishare ko lang sa inyo. Hali kayo. Yung last na upload ko na video mga kaparmers, merong isang kaparmers na nag-comment. Ang kanyang pangalan is Sabadicap. Ayan. Sabi niya, Sir, sa flower shop ang trabaho mo. Sa Qatar, sumasahod ka ng 10,000 QR. Equivalent to 150,000. Kulang pa yun mga kaparmers. Lampas pa dyan. Ang 10,000 QR lampas pa sa 150,000 kung i-convert natin sa Philippine money. Lalo na sa value ngayon. Meron ka dugtong, pwede siguro 4 na buwan. Pag DDS talaga, puro fake ang mapapala mo. Anong connect sa ipinost ko na ang sabi ko dun sa aking post, dun sa aking thumbnail, iniwan ang 150k na sahod sumugal sa farming business. Ayan ho ay hindi malaking fake news. Kung nanonood ka man sa Sabadicap, ibang ka ang pangalan mo, bakit ba ganyan mga pangalan mo? Sabadicap ang pangalan mo sa iyong YouTube. Hindi po yan fake news. Alam mo, yung sahod ng 150,000 is maliit pa yon. Kung mayroon ka nakikilala ng mga flower maker or florist na sumasahod ng 3,000, 1,800, 4,000, sila yung florist na pagdating sa interview, pagdating sa aktual, ay hindi ganong kagaling, hindi pa ganon kamaasahan. Ako makikita nyo, ako para lang akong dugyot dito sa aking triangle house, sa aking farmhouse. Sa ngayon, pasensya na kayo at nakahubad ako. Sabihin ko sa inyo ang totoo, ako po ay pangalawa sa pinakamataas sa aming company. Ang pinakauna, yung taga Mindanao, si Rodel Litob. Shout out sa iyo, Master. Siya yung pinakamataas, siya ang head florist. Sumasahod lang naman siya ng 15,000 QR to 20,000 QR. Depende sa sales at incentives. Kasi 3 ho kami na pinagkakatiwalaan, pero yung number 1 talaga na pinagkakatiwalaan yung taga Mindanao na kapwa natin Pilipino na malaki ang sahod. Siya yung pinaka-pioneering, ako yung pangalawa, at saka si Paring Alger yung pangatlo. So sinasabi ni Sabadicap na fake news ang sinasabi ko, nandyan sa screen, papakita ko sa iyo yung aking CBQ. Minsan 12,000 QR every month, mayroon pa yan mga pabuya. Yan po yung aking iniwan na sahod. At pangalawa, yung aking asawa, magkasama kami sa Qatar. Ang sahod niya nasa
ng QR kung mayroong overtime. So, magkasama kami doon. Nagpasya kaming umuwi sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Doon sa abroad, marami akong nakikita. Tinatanong, kinakausap, ilan years ka na sa abroad? Sinasabi, 10 years, 20 years, 18 years, at mayroon kami makakilala na ganyan. Pero makikita mo ang buhay. Ganun pa rin. Bakasyon sa Pilipinas, balik na naman sa abroad, bakasyon sa Pilipinas, padala sa Pilipinas. Yun ang gawain, di ba? Paano yung ating mga anak? Iniba ko yung aking sitwasyon sa aking buhay. Nag-ipon ho kami, sa loob ng 8 years, nag-ipon ho kami, at yan po yung nagkalakas loob kami. Kahit, sabi namin, kahit gaano yung kalaki na pera, kung hindi tayo makakapagsimula ng mas maaga at hindi natin makakasama ang ating mga mahal sa buhay, parang useless. Ang pinaka number 1 talaga dyan, makapagsimula kami sa Pilipinas, at makasama namin ang aming mga anak. Kasi ayaw namin na 50 years old na or 60 years old na kami magsisimula, uuwi dito sa Pilipinas para magsimula sa business. Malambot na yung ating mga tuhod nun. Hindi na kaya. Bumagsak ka, malabo nang makabangon. Ang pirang naipon mo ay mauubos na mauubos ko yan. Tapos, ito pa. Kung bata kang nagsimula, katulad ako ngayon, 36 pa lang, anytime pwede akong bumalik sa abroad kung sakaling hindi ko na gusto dito. Yan ho ang katotohanan. Anytime ho, kahit bukas, sabihin ko sa aking amo, babalik ako, pwede ako bumalik. Yan po yung katotohanan. Alam niyo kung bakit? Hindi ho ako isang pipitsogin na flower maker. Yung utusan, kaya kong mag-manage ng isang company. Pero mas pinili ko na magtrabaho dito sa aking sariling munting mini farm kasi nag-i-enjoy ako at kasama ko yung aking mga sa buhay. Kaya sa aking mga kakilala na nagsasabing, ang sarap-sarap ng buhay no, nasa abroad. Tanungin nyo yung mga abroad na kilala nyo kung sinasabi nilang masarap ang buhay. Kung sinabi nila masarap ang buhay, baka napakaganda ng trabaho nila. Pero kung katulong lang, normal lang na sales ang trabaho, huwag nyo sa akin sabihin na masarap ang buhay dahil alam ko ang katotohanan. Pero kung doktor ka, engineer ka, kahit nga manager, kung manager ka lang ng restaurant, alanganin pa yung sahod nun. Huwag nyo sa akin sabihin na napakasarap ang buhay ng abroad. Kahit saan lugar ho yun, mas masarap ang buhay sa Pilipinas. Yung po yung katotohanan. Kasi ito ang aking prinsipyo. Kahit saan lugar ka magpunta, kahit sa Amerika, Canada, kung hindi ka magsisipag, wala kang pera. Ganito rin yan sa Pilipinas. Alam nyo, ang nakikita ko sa Pilipinas, Friday pa lang ng hapon, Saturday ng hapon or gabi, nag-iinuman, kunting pira ay nagwawalwalan na. Pag gawin nyo yan sa ibang bansa, ganun din, wala kayong may ipon. Para nakakaipon ng OFW, doon sa abroad, wala hong ganyang kaluwag na bisyo or kung ano man ang ginagawa. Nakafocus sa pag-iipon, pagtatrabaho, at iniisip palagi ang future. Kaya sa sinasabi ni Sabadikap na fake news at sinama pa niya yung DDS, hindi ko alam kung bakit niya kinonek yung DDS. Wala naman akong kinakampihan dyan, DDS man or BBM. Wala akong pakialam dyan. Labas ako dyan, hindi ako katulad ng mga ibang tao na magkakampihan. Labas ho ako dyan. Yun lang aking inaano sa taong to dahil yung mga tao yan parang may insecurity sa kanilang budhi. Kumbaga, itim ang kanyang buto. Ayan. So, ayan po yung katotohanan. Parinig ko sa inyo, bakit sinasabi kong pwede akong makabalik kahit bukas. Parinig ko sa inyo. Sa TikTok nga, maraming nagme-message sa akin. Mga Qatari, Saudiya, mga iba-ibang lahi. Nagpapahanap sa akin ng florist, flower maker, or kahit ako hinahire ako. Pero ayaw ko na. Ito yung sabi ng amo ko. Nang pinasa ko yung aking resignation sa aking amo, hindi makapag-reply. Chinat ko ng chinat hanggang mag-voice over siya. Ito yung sabi niya.
Hi, good morning, Florian. How are you? This is by far the most disappointing news that I've received today. It is definitely sad to see you go, and yeah, especially you've been part of the whole journey, and I truly appreciate it. And I just want to let you know that I acknowledge and appreciate that part where you've been part of the journey towards making it big and towards making it to a state that it is currently. And I'm truly, genuinely thankful for that. So thank you very much, Florian. Like I mentioned before, I'm just gonna keep everything open for you. And if you feel like you want to come back within 6 months, the door is always open for you to join. All right. So I wish you the very best in everything that you do, and I genuinely want the best for you. So good luck, and I will inform the accountant to do the final settlement bits, and you will be asked to sign a document confirming that everything has been settled from our end, from your ticket allowances to your gratuity to your final amounts that need to be paid. So yeah, we will keep you posted on how that goes. Yeah, good stuff. In case you change your mind, you let me know. All right. Thanks so much, Florian. Thank you. Oh, narinig mo? Sabadikaw. So, yan. Para sa iyo ang video na ito. Ay hindi, yung part na ito para sa iyo. Para ma-realize mo na mayroon palang flower maker o florist na sumasahod ng ganyang kalaki. Hindi po lahat ng flower maker maliit ang sahod. Kasi ang totoo naman talaga, maganda ang sahod ng flower maker. Mayroon mga tao talaga na tumatanggap ng maliit na sahod. Kasi yung sarili nila ay minamaliit nila. Pero ako, pagdating sa interview, kahit barubaliktari man yung English ko, kahit hindi kagalingan yung aking English, kaya ko makipagsabayan, at pagdating sa aktual na paggawa sa presentation, kaya kong maipakita ang lahat. So yun lang, balik muna ako sa trabaho. Shout out sa aking mga ka-farmers na positive ang mga comment. Maraming salamat sa inyo. Tama na ang pintuhan. Tapos na yung aming break at balik muna kami sa aming trabaho. Ito yung mga tambal sa una pag mayroong lagnat yung bata. Mayroon nakalabas na heritage chicken. Time out muna kami sa paggagawa ng butas para sa sifted. Time out. Ito pa naman yung mabilis tumakbo. Yeah. Kaya pabalikan ka di. Ayun. Dahan-dahan Brad, baka ang itlog ay mapusak. Baka mapusak. Oh, may nahulog na itlog, Brad. Iwan ko kung nahulog or dito ng itlog sa ibabaw. Sa'yo to? Sa'yo to? Ito, pasaway ka. Lumabas. Tabing itlog. Huwag mong ibabagsak. Ayan na. Nakapila, mga ka-farmers. Tingin. Patingin. Tingin lang eh. Dito tatlo. Ba't tatlo kayo dyan? Pumila ka. Ito yung nauna. Mga itlog. Nangingitlog kayo or tumatambay? Kala niya may sumasampa sa kanya pag hinahawakan dito sa kanyang bewang. Bewang ba to?
Wow. Good girl. Good girl. Good girl. Wow, fresh. First on the farm. Bitawan natin ito, Brad. Parang naaawa ako. Parang tao din yan. Meron pa kailangan. Yan, sige na. Laka mo kusog ito. Papakawalan na yung lalaki na Muscovy duck. Yan na. Lakas yan. Pakawalan mo. Yan na. Ito kasi yung kanyang kaaway. Kahawakan. Yan yung kanyang number 1 kaaway. Lalagay natin doon sa mga hens. Yan ka-farmers. Naglagay kami ng 3 rooster dito. Yan. 3 lang muna. Meron pang 2 doon. Pero mas bata kasi yun. Mas maganda tong 3 kasi mas matanda, mas agresibo. Naka-discarte ka agad oh. Ang bilis ha. Parang sumayo sila nang malagyan yung rooster.